Sumainyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Itong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po'y Sabado de Gloria na, matapos ang pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo at ito'y ating gaganapin sa ating bihilya upang magdamagang paghahanda sa pagsalubong sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At marami po tayong liturhiya na masasaksihan ngayong gabing ito. Unang-una ay ang pagbabasbas ng panibagong apoy na nagsisimbolo ng liwanag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Naandyan din po ang pagbabasbas ng panibagong tubig na ginagamit sa binyag. Ang binyag ay nagsisimbolo din ng pagkamatay at muling pagkabuhay kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa ating liturhiya, magkakaroon tayo ng renewal of our baptismal promises. Sapagkat ang binyag at ang muling pagkabuhay ni Kristo ay directly related sa bawat isa. Sapagkat sa ating pagbibinyag, tayo namamatay kasama ni Kristo, pero kasama rin niya, tayo ay muling mabubuhay. At makikita nyo rin po sa ating liturhiya ngayong gabi, ang pagsisindi ng tinatawag nating Paschal Candle. Yung pong malaking kandilang ito ay walang iba kung hindi ang simbolo ng liwanag ni Kristo na siyang tatanglaw sa ating lahat. Siya na tumalo sa kadiliman ng kasalanan at kadiliman ng kamatayan. Hindi nagwagi ito kay Jesus sapagkat siya ang tatanglaw sa ating mundo at magiging daan ng ating kaligtasan. Kaya nga po sa mabuting balita ngayong araw na ito, nahango kay San Lucas, Kabanata 24, mga talata 1 hanggang 12, ipinakita doon kung papaanong sa muling pagkabuhay ni Kristo ang kanyang mga alagad sa pangunguna nitong si Maria Magdalena at ng iba pang mga Maria na nagmamahal sa kanya. Dali-dali silang pumunta doon sa kanyang libingan at natagpo nila, wala na doon si Jesus. Hindi agad sila makapaniwala. Pero naandoon yung dalawang lalaki na nagsasabi sa kanila, wala na dito ang Panginoon. Bakit nyo siya hinahanap? Siya ay muling nabuhay. Sa ating pong pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang ating patunay na si Jesus ay muling nabuhay, yung tinatawag natin na the empty tomb. Yung pinaglibingan ni Jesus. Wala siya roon. Maaaring sa unang pagtingin papaano magiging patunay ng muling pagkabuhay ang isang hungkag na libingan. Pero ito ay patotoo na si Jesus ay muling nabuhay sapagkat ito rin ang naging dahilan upang pagbintangan ng mga kalaban ni Jesus na ninakaw daw ng mga alagad ang bangkay ni Jesus. Pero wala doon ang bangkay. Ibig sabihin, dahil wala doon ang kanyang bangkay, ito'y muling nabuhay. At ito naman ang nasaksihan pagkatapos na si Jesus ay muling magpakita sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, ngayong Sabado de Gloria, huwag nating kalilimutan, tayo ay tinubos ni Kristo. Tayo yung mga anak ng liwanag, kaya manatili tayo sa liwanag ng kabanalan, kabutihan, upang sa ganon, kasama ni Jesus, mabubuhay din tayo sa pagdating ng tamang panahon. Mabuhay ang ating Kristo na muling nabuhay. Kung ano ang nangyari sa Kanya, siyang magaganap sa atin, kaya tayo'y makakaasa sa muling pagkabuhay. Manatili sa liwanag ng biyaya, manatili sa liwanag ng pag-ibig, upang sa ganon, ang liwanag ng muling pagkabuhay ay siyang maging batayan ng ating buhay Kristiyano. Magandang pagdiriwang sa ating lahat ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo.